Sa araw ng kasal, inakusahan ng asawa ang mister ng pang-aabuso sa loob ng kasal, at siya mismo ang nagpakulong sa kanya. Pagkatapos, agad niyang dinala ang kasunduan sa diborsyo. Pinilit na pumirma ang asawa at hiningi niya na ilipat ng mister ang bagong bahay sa pangalan niya. Ilipat, bahay pang kasal. Kitang-kita, lahat ay isang maingat na planong scam ng asawa. Pero hindi lang pumayag ang lalaki na mag-divorce. Ibibigay pa niya ang bahay at ipon. Lahat sa asawa, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan. Pumirma sa kasunduan ng divorce. Akala ng asawa na naloko na niya ang asawa niyang lalaki. Zang pa rin. Hinayaan ng asawa na magsisi sa kulungan. Pagkatapos ay yumakap sa bagong kasintahan at umalis. Wala silang alam, matagal na siyang nahulog sa bitag ng lalaki. Sa nakaraang buhay pala, ang lalaki ay nasa araw ng kanyang kasal, si Ren ay nasa bagong kasal. Inakusahan ng asawa ng pang-aabuso sa loob ng kasal. Dahil walang ebidensya ang lalaki para patunayan ang kanyang kawalang sala. Nauwi ito sa kanyang pagkakakulong. At sa huli, pinapatay siya ng asawa sa loob ng bilangguan. Dahil dito, namatay rin sa sama ng loob ang kanyang mga magulang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaki ay muling nabuhay. Bumalik sa panahon bago siya inakusahan ng asawa. Sa araw ng pang-aabuso sa loob ng kasal. Ngayon, hinihimok siya ng mga magulang niya na agad ipaliwanag ang lahat sa mga tao. Dahil kasal na silang dalawa, ang normal na pagsasama sa gabi ay hindi pang-aabuso. At iniisip din ng mga kapitbahay na hindi ganoon ang ugali ng lalaki. Pero sinabi ng babaeng mapanling lang, hindi ako pumayag na makipagtalik sa kanya. Pinilit niya ako. Kung hindi ito pang-aabuso, ano ito? Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya ang mga galo sa kanyang braso. Sinabi niyang nakuha niya ito habang nanlalaban. Sinaktan siya ng lalaki. Sa puntong ito, binigyang diin din ng biyenan. Bagamat ikinasal ang dalawa, basta labag sa kagustuhan ng babae, ito'y pang-abuso. Sigurado ang biyenan na lalaki na hindi gagamitin ng kanyang anak ang dangal para magbiro. Ang ina ay labis na nababahala. Pinipilit ang lalaki na magbigay ng paliwanag agad. At sinabing, basta't hindi niya ginawa ang bagay na ito. Tiyak na ipagtatanggol siya. Pati ang mga kapitbahay ay nagsabing handa silang maniwala sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang lalaki ang tumayo at nagsabi? Tama si Jayang Tingting. Inamin ko, inabuso ko siya. Ano, hindi nagtagal, dinala ng mga pulis ang lalaki para pansamantalang ikulong. Lubos na nasaktan ang mga magulang niya para sa kanya. Tinanong siya kung bakit, kung hindi niya ginawa, bakit niya pa inamin, kung mapatotohanan ang mga paratang. Kailangan ng 5 hanggang 10 taon na pagkakulong. At sinabi, ibebenta lahat para mailigtas ang lalaki. Gustong iligtas si Chen Fan. Kaya niyo ba siyang iligtas? Kitang-kita na ang manugang ay hayagang nakikipaglapit sa ibang lalaki. Sinaway ng biyenan ang babae na hindi dapat ganito. Pagkatapos ng lahat ngayon, siya pa rin ang asawa ng anak ko. Hindi inaasahan, diretsahan niyang sinabi na gusto niyang mag-divorce. Pagkatapos ay mayabang niyang itinapon ang kasunduan sa divorce. Pinilit ang lalaki na pumirma. Lumabas na ang tusong babae at ang lalaki ay may prenup agreement. Sa kasunduan, kapag nag-divorce ang dalawa, ang bahay at ari-arian ay dapat mapunta sa babae. Ngayon lang naintindihan ng biyenan na ang manugang ay talagang nanloloko sa kasal. Kaya agad niyang sinabi sa anak na huwag pumayag sa diborsyo. Pero bago pa matapos ang ay binugbog na siya ng kasabwat ng tusong babae. Nang walang awa. Pagkatapos, tinakot ng tusong babae ang lalaki na pumirma agad. Kung hindi ay magla-live siya at ibubunyag ang mga kasalanan ng lalaki. Malinaw na may masamang balak para makuha ang pera ng lalaki. Ngunit sinabi ng lalaki na pumapayag siyang mag-divorce at ibibigay ang bahay at mga ipon. Lahat sa babae. Hindi makapaniwala si babae. Pero ang lalaki ay taos pusong nagsabi. Walang puso ang asawa. Ngunit hindi siya maaaring maging walang pakiramdam. Gusto lang niyang iwan siya ng asawa at maging masaya. Pagkatapos walang pag-aalinlangan, pinirmahan niya ang kasunduan sa diborsyo. Nakita ito, sinermona ng mga magulang ang anak, bakit siya napakatanga? Masaya ang babaeng mapanling lang, iniisip niya. Nanaloko na niya ang lalaki, nasa kulungan ang lalaki, magdusa ang lalaki ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, Chen Fan. Ipagtatanggol kita, alagaan mo si Tingting. CJ. Pagkatapos, umalis silang dalawa na mayabang. Hindi nila alam na lahat ay plano ng lalaki para lang makuha ang lahat ng ebidensyang makakabuti sa kanya para pabagsakin ang tusong babae. Para maging maayos ang plano, kailangan niyang pansamantalang itago ito sa kanyang mga magulang. Nang makita ng pulis na pumayag agad ang lalaki na magdiborsyo, inisip niya na may ginawa itong masama sa asawa. Officer Chen, kung may ginawa akong mas masahol pa sa hayop, mas mabuting hintayin na lang ang pagdinig. Sabik dalhin dito ang manliligaw ng nagbabalak na babae na tumira sa bahay ng kasal. Nag-uusap pa sila kung paano makukulong ang lalaki habang buhay. Dumating naman ang mag-asawang matanda. Umaasa na ang tusong babae ay ibabalik ang 300,000 na dote. Ngunit pinagtawanan lang sila ng tusong babae at ni-record pa ang pag-amin ng anak nilang inabuso niya ang tusong babae. Kayo mismo ang nagsabi niyan. Inabuso ako ni Chen Fan. Isa siyang kriminal. Ano pa ang dahilan ko para palayain siya? Pagkatapos, sinabi ng tusong babae na gusto niyang mabulok si Chen Fan sa kulungan at sinabing sa araw ng paglilitis, magla-livestream siya sa internet, gamitin ang kapangyarihan ng opinyon ng publiko para mamatay ang lalaki sa kulungan ng hindi na makabangon. Hindi niya alam, lahat ng kanyang mga pakana at krimen ay naitala ng lihim. Ang mag-asawa ay dumating para lang makuha ang recording. Sa susunod na araw, ibinigay ng ama ang recording kay Chen Fan para patunayan ang masamang gawain ng tusong babae. Sinadya pang tanungin ni Chen Fan ang mga magulang. Paano nasaktan? Agad nagalit ang mga magulang sa paghingi ng dote na binugbog at pinahiya ng tusong babae. Sinabi ito sa pulisya at inilantad ang babaeng mapanlinlang sa loob ng bahay kasal. Habang nakikiapid sa ibang lalaki at lahat ng mga kasalanang ito ay lihim na naitala ng binata, Jayang Tingting Kinhao, bukas sa korte ng hustisya.
Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Kinabukasan, bago pa man magsimula ang paglilitis, nagsimula ng mag-livestream ang babaeng mapanlinlang. Ibinunyag niya ang pang-aabuso sa kanya ni Chen Fan habang kasal pa sila. Ipinakita pa ang mga sugat sa kanyang braso. Bilang ebidensya, hindi lang iyon, nagbayad pa siya ng mga kamag-anak bilang trolls. Pagkatapos, siya naman ang bumalik sa paninisi. Sinabi niyang pagkatapos siyang abusuhin ni Chen Fan, pinilit naman siya ng pamilya ng biyenan na mag-divorce. Iniwan ako ng walang kahit ano. Mas malala pa, gusto pa nilang ibalik ko ang dote. Sabi ko hindi ko ibabalik. Kung hindi ko ibabalik, papatay nila ako. Habang nagrereklamo ang babaeng tuso, ang mga tao sa gilid, nagsimula na rin silang batikusin si Chen Fan. At lahat ng ito ay talagang gusto ni Chen Fan. Ito ang plano niya, dahil habang mas malaki ang gulo na ginagawa ng babaeng tuso, mas malupit ang magiging kapalaran niya kapag nabunyag ito. Nang makita si Chen Fan sa korte, ang babaeng tuso para sa mas malaking kasikatan. Palihim na inutusan ang mga kamag-anak na magpanggap bilang mga troll. Sinaktan nila si Chen Fan sa lugar ng insidente. Mabilis na nagkapasa at namaga ang mukha ni Chen Fan. Nakangiti ng may kasiyahan ang babaeng tuso. Siyempre alam ni Chen Fan na hindi mo siya sinaktan. Pero sino ang maniniwala? Habang patuloy na umiinit ang usapan, ang mga tao sa livestream ay nagali. Humihingi ng hustisya sa korte. Hatulan si Chen Fan ng parusang kamatayan. Ang suspect na si Chen Fan sa araw ng kasal, inabuso ang kanyang asawa na si Jiang Tingting, laban sa kagustuhan ng babae. Ngayon ay may sapat na ebidensya. Hatulan ka ng 0 taon na pagkakakulong. Chen Fan, may reklamo ka ba? Pus, nagkamali po kayo. Hindi ko po sinabi. Nagagamitin ko ang kasunduang ito sa diborsyo. Bilang ebidensya ko. Kung ganon, ano ito? Ginawa ko ito para ipakita. Tingnan ninyong mabuti. Ang grupong ito, kung gaano sila kasama, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nang abuso sa akin, tapos sasabihin mong kami ang masama. Officer Lai, pasensya na. Sinabi ni Jiang Tingting sa kanyang livestream na noong gabi ng aming kasal, ginamit ko ang dahas upang abusuhin siya. Hindi lang iyon, pinalayas ko siya ng walang dala at pinabawi ko pa ang dote. Dagdag pa, naghanap ako ng tao para patayin siya. Anong ibig mong sabihin? Mali ba ang sinabi ko? Nga. Hindi ba't ang sinabi namin ay katotohanan? Katotohanan. Sa tingin ko, binabaluktot mo ang katotohanan. Jiang Tingting, sabi mo, pinapalayas kita. Sino ba ang nagpapalayas? Sino ang pinapalayas? Hukom, ikaw ang magsabi. Ayon sa nilalaman ng kasunduang ito, si Jiang Tingting ang nagpaalis kay Chen Fan sa bahay. Kasabay nito, hinihingi rin ni Jiang Tingting na ang bahay na binili nila bago ikasal ay ilipat sa kanya. Ano? Bakit iba ito? Sa sinabi ni Jiang Tingting, bakit niya tayo niloko? Dahil lahat ng sinabi niya ay peke. Ginawa niya ito para lang makakuha ng atensyon. Ginawa mo kayong lahat maniwala na inabuso ko siya at isipin na ako ay isang walang awang, masamang tao. Chen Fan, bakit mo nasasabi yan? Sinabi ko na hindi totoo. Sinabi nila na niloloko ko sila. Tingting, huwag ka munang magalit. Nagdulot pa ng usap-usapan. Chen Fan, tatanungin kita, ang mga magulang mo ba ay maihinihingi kay Tingting ang tungkol sa pagbabalik ng dote? Totoo ba o hindi? Wala rin kaming magagawa. Gusto mong makipagdiborsyo sa anak ko. Kinuha mo ang lahat sa kanya. Kailangan naming ipaglaban si Chen Fan. Kaya kailangan naming hingin sa iyo ang dote. Pero, hindi mo pa, ibinalik sa amin ang dote. Nga. Hindi nyo lang hindi ibinalik. Pinilit nyo pa kaming mag-asawa, na lumuhod sa inyo. Kayo ay nagsisinungaling. Inabuso ng anak mo ang anak kong babae. Hindi ba dapat siya ang umalis sa bahay? At saka, yung dote, ay kabayaran para sa anak kong babae. Bakit mo ito babawiin? Nga. Bukod pa riyan, sinasabi nyo ito. Sino nang maniniwala? Nga. Sino nang maniniwala? Ako naniniwala. Naniniwala ako. Tita Wang. Dumating na kayo. Xiao Fan, naniniwala ako sa'yo, tita. Hindi mo magagawa ang ganoong bagay. Sino ka ba? Narito ako para magpatunay para kay Chen Fan. Magpatunay tungkol sa ginawa ni Chen Fan sa akin. Sigurado na ang lahat tungkol dito. Ano pa ang kailangang patunayan? Sinaktan ka ba ni Chen Fan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ikaw, Jiang Tingting, hindi ka mabuting babae. Bakit ikaw? Para sabihin yan sa anak ko. Tama, bakit? Dahil lahat ng sinasabi niya ay pawang kasinungalingan. Ikaw tingnan nyo. Ano ito? Ano ang pinagsasasabi nyo? Ang dote ay akin. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ang mga magulang ni Chen Fan, lahat ng sinabi nila ay totoo. Jiang Tingting, ikaw ang palaging nagsisinungaling. Jiang Tingting, yung mga sinabi mo dati online, lahat pala yun panloloko lang sa amin. Ano, hihingin mo ang dote pabalik? Pilitin kang umalis ng walang dala at maghanap ng taong sasaktan ka. Lahat ng mga ito, puro kasinungalingan pala. Inaamin ko. Medyo pinalaki ko lang ng kaunti, pero nilabag ako ni Chen Fan. Ang bagay na ito ay totoo. Jiang Tingting, nagsisinungaling ka pa rin. Sabi ko na nga ba totoo naman diba? Katotohanan,
Mula nang tayo ikasal, tapos siniraan mo ako na inabuso kita. Ito ay talagang, ikaw at si Kinhao, ang nagplano ng lahat ng ito. Jayang Tingting, noong nagla-livestream ka dati, sinabi mo na si Kinhao ay kuya mo. Ngayon, tatanungin kita. Kinhao, talaga bang kuya mo siya? Hindi mo masabi, ano, hayaan mo, ako na ang magsabi. Itong si Kinhao, hindi naman talaga. Kuya niya. Siya ang white moonlight niya. Ano, naging puting buwan si kuya. Ano ba talaga ang nangyari? Talagang niloloko tayo ni Jayang Tingting. Niloloko niya tayo. Anong puting buwan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ako ang kuya ni Tingting. Kuya, may problema ba? Nagsisinungaling kayo. Anong karapatan mo? Nasabihin na nagsisinungaling ang anak ko. May ebidensya ka ba? Anong karapatan mo? Maipapakita ko ito. Jayang Tingting, noong nasa visiting room kayo, ang sinabi mo kay Chen Fan, narinig ko ng malinaw. Sinabi mo, si Kinhao ang iyong puting buwan. Kung hindi lang umalis si Kinhao papuntang ibang bansa, ang magpapakasal sa kanya ay hindi si Chen Fan. Ano ang alam mo? Kuya, hindi ba pwedeng maging puting buwan? Nga, at saka, ano ang kinalaman nito sa paglabag mo kay Tingting? Anong pakialam mo? Chen Fan, ang sinasabi mo ngayon ay sadyang panlilin lang sa lahat. Para ilihis ang atensyon ng lahat at guluhin ang katotohanan. Pinapalabas mo na inaakusahan ka namin ng mali. Chen Fan, hindi ko talaga akalain na ganyan kalalim ang plano mo para lang pagtakpan ang pambabastos mo sa akin. Nagawa mo pang magsinungaling. Ako pa ang sinungaling. Jayang Tingting, talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Anong ibig mong sabihin? Jayang Tingting, sinabi mo noon na noong araw ng kasal ko, ginamit ko ang dahas laban sa'yo. Ngayon, gusto kong itanong, isang taong lasing na lasing, ang taong nawalan ng malay, paano? Kanya, inabuso ng marahas. Ano ng lasing na lasing? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinabi pa na lasing ka, nawalan ng malay. Ano ang kinalaman nito sa pag-abuso mo kay Tingting? Ano ang kinalaman nito? Jayang Tingting, huwag mong sabihing nakalimutan mo. Noong araw ng kasal natin, naghahanap ka ng tao para pilitin akong uminom. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Isang baso lang naman ng alak. Ano nang ibig mong sabihin na pinilit kitang uminom? Alam ko na, ang sinasabi mo. Gusto mong patunayan na wala kang kakayahang gumawa ng aksyon para apihin si Tingting, tama ba? Kaya pala ganyan ang sinasabi mo. Ganun pala, para palang pag-absuelto sa sarili. Chen Fan, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, hindi mo matatakpan ang katotohanan na sinaktan mo si Tingting at ano pa yung sinasabi mong lasing na lasing. Sa tingin ko, sinamantala mo lang ang lakas ng alak para abusuhin si Tingting. Chen Fan, sa puntong ito, ano pa ba ang masasabi mo? Tama lahat ng sinasabi nyo, pero nakalimutan nyo ang isang bagay. Ako'y may matinding allergy sa alak. Kahit kaunting alak, agad akong nahihilo. Nawawalan ng malay. Ano? Matinding allergy sa alak. May allergy ka sa alak. Peke, siguradong peke ito. Sinabi ko na sa'yo dati, ikaw at ako ang nagpakasal. Pero ang totoo, ikaw at si Kinhao ang nagplano ng lahat para lokohin ako sa dote. At kunin ang bahay at kotse ko. Tungkol naman sa kung mag-aalala na allergic ako sa alak. Sabi mo allergic ka sa alak. Di allergic ka nga sa alak. Paano kung palusot mo lang yan? Nga. Sino ba naman ang maniniwala? Tama rin naman. Sino ang allergic sa alak? Hanggang mawalan ng malay. Sa tingin ko, puro kasinungalingan lang yan. Pek. Hindi totoo yan. Pinapangako ko sa inyong lahat. Siksi fan namin, totoo ang sinasabi. Talagang may malubha siyang allergy sa alak. Dahil dito, sa allergy sa alak, ilang beses na siyang na-ospital. Halos, muntik na niyang ikamatay. Sige na, kayong dalawang cute. Si Chen Fan ang anak ninyo. Siyempre, ipagtatanggulin niyo siya. Sa huli, paano niyo ba naman? Matitiis na si Chen Fan. Ay gugulin ang natitirang buhay niya sa kulungan. Tama. Ang ginagawa niyo ay tinatawag na peking ebidensya. Kagalang-galang na hukom. Iminumungkahi kong ilagay ang dalawa. I lock ang maliit na cutie. Hanggang mabulok sila sa kulungan. Ginoo at Ginang Chen. Ang mga sinasabi ninyo ay walang pagiging patas. Kaya hindi ito magagamit bilang ebidensya. Hukom. Totoo ang sinasabi namin. Hukom. Si Fancy talaga ay may matinding allergy sa alak. Hindi kami nagsisinungaling. Tama na ba? Sinabi na ng hukom na ang mga sinasabi nyo ay hindi maaaring gawing ebidensya. Kayong dalawa, mga cute, nagsasalita pa rin ng kung ano-ano. Ano ba kayo, nga? Kahit ano paman, ang anak mo ay nang abuso sa anak kong babae at ito'y hindi mapag-aalinlanganan. Sinasabi ko sa'yo, ang anak mo sa natitirang buhay niya ay tiyak na sa kulungan, magpapalipas ng oras sa makina ng pananahi. Maaari kong patunayan si Chen Fan. Totoo nga na mayroon siyang matinding allergy sa alak. Tungkol sa bagay na iyan, pakiusap. Ikaw ang kapitbahay ni Chen Fan. Sino ang nakakaalam kung ikaw ba ay tumanggap ng anumang benepisyo para tulungan siyang gumawa ng peking ebidensya? Ikaw, Jayang Tingting, kung hindi ka naniniwala, magpatest tayo ng dugo dito mismo. Sa oras na iyon, tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Hukom,
Humihiling ako na ang forensic expert ang kumuha ng dugo ko para sa test. Tingting, paano kung totoo ang sinasabi niya? Kung talagang ganoon nga, tapos na ako. Tingting, ano na ang gagawin natin? Bakit kayo nag-aalala? Kahit sabihin mong kaya niyang uminom kahit may allergy siya sa alak, mapapatunayan ba nun na hindi niya ako inabuso? Napatunayan, si Chen Fan ay may malubhang allergy sa alak. Kapag nakainom siya ng sobra, maaari siyang mag-shock kaya imposibleng mangyari ang pang-aabuso sa babae kapag lasing siya. Lumabas na si Jiang Tingting ay nagbibintang lamang kay Chen Fan. Mukhang totoo ang sinasabi ni Chen Fan. Ito ay plano ni na Jiang Tingting at Qin Hao. Ang galing mo Chen Fan. Sa wakas na patunayan mong ikaw ay isang bae. Ginamit mo ito para gahasain ako. Inakusahan niya si Xiao Bai at hindi na talaga kami magkasundo. Xiao Bai, alam kong magiging maayos ka. Ngayon paano pa nila kayo maluloko? Zhang Tingting, wag mo akong bibigin. Ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Hindi. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Kahit mapatunayan mo ang tungkol sa alkohol, ano ngayon? Hindi ba nito mapapatunayan na hindi mo ako sinaktan? Jiang Tingting, wala ka bang kahihiyan? Isang taong allergic sa alkohol, na kapag nadikit sa alak ay nawawala ng malay tao. Paano ko siya puwersahang abusuhin? Ano ngayon kung allergic siya sa alak? Kahit pa nakatulog siya, pwede pa rin niya akong bastusin sa panaginip. Anong bastusin sa panaginip? Jiang Tian, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Paano magkakaroon ng ganoon sa panaginip? Grabe naman ito. Wala akong pakialam, ang alam ko lang. Noong gabing iyon, pagkatapos akong galitin ni Chen Fan, nasira ang net ko. Kinabukasan, pumunta pa ako sa ospital. Kapag sinabi ko, parang hayop ako. Sabi mo hindi mo ginawa, pero nagawa mo na nga. Kahit anong palusot mo, wala nang silbi. Palusot, ano pa ba ang gagawin ko? Mas mabuti pang tulad mo, umamin na lang, mas makakabuti ito para sa lahat. Kung hindi, maghintay ka na lang sa baba. Jiang Tingting, sobra ka na. Sumusobra na ako. Noong sinaktan niya ako, bakit hindi mo sabihin na sumusobra na siya? Jiang Tingting, sabihin mo. Ako ang nagdulot ng pagputok ng iyong corpus luteum. Kaya ka napunta sa ospital. Nga, sabi ng doktor, basta ako, magtagal pa ng 1 o 2 minuto, diretso na akong mamamatay. Chen Fan, sabihin mo nga, ikaw ba talaga ay isang cute na bata? Ikaw ay puro kalokohan lang. Nagsasabi lang ako ng kung ano-ano. Mayroon akong sertipikasyon ng diagnosis. Ano sa tingin mo, hukom? Hindi ba tama ang sinabi ko? Itong sertipikasyon ng diagnosis, talagang nagpapakita na si Jiang Tingting ay, pagkatapos makipag-ugnayan sa iba, na nagdulot ng pagkasira ng corpus luteum. Hindi siya nagsisinungaling. Halos nalinlang na ako ni Chen Fan. Ang lalaking ito, buti na lang at ipinakita ni Tingting ang ebidensya. Kung hindi talagang nakawala ang maliit na cutie. Magsalita ka naman. Kumusta ka, Chen Fan? Ngayon, mayroon ka pa bang masasabi pa? Para lang mapagbintangan ako. Talagang naghanda kayo ng husto. Pagbibintang, nasa harap na ang mga ebidensya. Ano bang ikakasama ko sa'yo? Chen Fan, mula sa simula ng paglilitis, ikaw ay patuloy na nagbabaliktad ng katotohanan. Hukom, iminumungkahi ko na muling litisin siya. Bigyan ng mas mabigat na parusa. Tama ang sinabi mo, sinusuportahan kita. Sumusuporta rin ako. Chen Fan, may iba ka pang ebidensya para patunayan ang iyong pagiging inosente. Meron. Siyempre meron. Nasaan ang ebidensya? Hukom. Ang ebidensya ko ay, ang sinasabing, diagnosis ni Jiang Tingting, ay peke. Ano? Sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Kung totoo ang sinasabi ni Chen Fan, si Jiang Tingting, napaka-calculate niyang babae. Posible talaga si Chen Fan. Ito ay ang maling alon. Ano ba ang pinagsasabi mo? Anong basihan mo para sabihin iyan? Peke ang aking patunay. Ano? Nagmamadali ka na. Bakit ka nagmamadali? Huwag mong baliktarin ang katotohanan. Jiang Tingting. Sige, sabihin mo. Ako ang sanhi ng pagkasira ng iyong corpus luteum. Nasa ospital. Tatanungin kita, saan ospital? Kang pumunta? Sino ng doktor ang nagbigay ng sertipiko? Bakit ko sasabihin sa'yo? May kinalaman ba ito sa'yo? Ang dahilan kung bakit hindi ka makapagsalita ay dahil lahat ng ito ay mga kasinungalingan na iyong inimbento. Jiang Tingting, kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo masabi ang pangalan ng ospital at ang pangalan ng doktor? Ako, Jiang Tingting, kung hindi mo kayang sabihin, may karapatan akong magduda sa pagiging tunay ng patunay na ito. Maaari pang ang maniwala na gumagawa ka ng peking patunay. Ano nang gagawin natin, Tingting? Ewan ko kung ano nang gagawin. Baka si Tingting, niloloko lang tayo. Kung ito'y pek, bakit kailangan ni Tingting isakripisyo ang kanyang dangal para siraan si Chen Fan? Totoo bang si Tingting ay gaya ng sabi ni Chen Fan na siya at si Qin Hao ay nagplano? Jiang Tingting, kung hindi mo kayang patunayan na totoo ang medikal na tala, ibig sabihin, wala akong nilabag sa iyo. Kung ganun ang sitwasyon, malaya na ako sa kaso. Hindi pwede. Anong karapatan mong malaya sa kaso?
Anong karapatan? Dahil wala akong ginawang paglabag sa'yo. Wala akong pakialam. Inabuso mo ako. Totoo ba o peke ang medical record? Anong kinalaman mo dito? Inabuso mo si Tingting. Tama ang sinabi niya. Bakit kami ang kailangang magpatunay kung totoo o hindi? Chen Fan, ang dapat magpatunay ng pagiging inosente ay ikaw, hindi ba? Ikaw talaga, Chen Fan. Ang galing mo. Halos napasok mo kami sa bitag ng iyong sariling patunay. Nga. Chen Fan, hindi ko talaga napansin. Ang galing mo sa pagkalito ng mga tao. Walang makakatalo sa'yo. Ako ba ang nagkalito? Akusado. Ano pa nga ba? Sabi mo dati, ginawa namin ni Hao ang plano para linlangin ka. Ngayon sabihin peke ang aking patunay. Hindi ito tungkol sa pagkalito sa madla pagkalito. Jayang Tingting. Talaga naman, hindi ka titigil hanggang sa dulo. Sinabi ko na dati, mula sa kasal, hanggang sa paninirang puri. Hanggang ngayon, lahat ng ito ay plano niyo ni Qin Hao. Dahil may ebidensya ako na magpapatunay sa lahat ng ito. Anong ebidensya ang meron ka? Ang ginawa mong pang-aabuso sa akin ay isang katotohanan. Ano pang ebidensya ang kailangan? Jayang Tingting. Hindi mo ba naaalala? Ikaw at si Qin Hao ay may anak na babae. Nagsisinungaling ka. Saan ako nagkaroon ng anak na babae? Nga. Nung pinakasalan kita, dalaga pa ako noon. Paano ako magkakaroon ng anak na babae? Sinasabi mong wala kang anak na babae. Eh sino siya? Dalhin siya dito. Jayang Tingting, Qin Hao. Mukhang natataranta kayo. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino siya? Paano ko malalaman kung sino siya? Nga, paano ko malalaman kung sino siya? Mama, Papa, ayaw niya na ba kay Lingling? May nagawa bang mali si Lingling? Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Ang batang ito, tinatawag silang Mama at Papa. Si Qin Hao at Jayang Tingting, ganito nakalaki ang anak nila. Mukhang, totoo ang sinasabi ni Chen Fan. Anong klaseng bata ang walang modo? Tawag ng Mama at Papa. Chen Fan. Basta ka nalang nagdala ng ligaw na batang babae. Ano ang gusto mong patunayan? Qin Hao, sabi mo siya ay isang ligaw na bata. Ano pa nga ba? Hindi kaya anak natin siya? Akusado, hindi ba't kayo ang nakakaalam ng totoo? Lingling, sabihin mo kay tita, sino sila? Sila ang mga magulang ko. Parang ayaw nila kay Lingling. Ikaw bata, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sino nagsabing sila ang mga magulang mo? Jayang Tingting, tao ka pa ba? Sa kanyang anak na babae magsalita ng ganito. Ano bang pinagsasabi mo? Paano siya magiging anak ko? Si Jayang Tingting, kung ayaw mong aminin, may lakas ng loob ka bang magpa-psyche test? Basta ka nalang kumuha ng kung sinong babaeng ligaw na wala namang kinalaman sa atin. Bakit kailangang magpa-psyche test? Kung wala talagang kinalaman, bakit hindi magpa-psyche test? O baka naman, may tinatago ka. Ano nang kinatatakutan mo? Pero, okay lang kung hindi mo gawin dahil ginawa ko na para sa inyo. Ano nang sinabi mo? Bakit? Hindi mo narinig. Ulitin ko na lang. Ayon sa resulta ng pagsusuri ng EC, si Qin Lingling ay ikaw, ang anak ni na Jayang Tingting at Qin Hao. Aaminin niyo ba o hindi? Ako, ang anak ay ganito nakalaki at sinasabi pang dalaga pa rin. Pweh, walang hiya. Si Chen Fan pala ang nagsasabi ng totoo. Totoo, lahat ng ito ay pakana ni na Jayang Tingting at Qin Hao. Jayang Tingting, napakabuti ng anak ko sa iyo. Bakit mo siya niloko sa kasal? Bakit mo siya pinagbintangan? Ikaw, matandang walang hiya. Ano bang pinagsasabi mo? Sino ang nangloko sa kasal? Jayang Tingting, sinadya mong itago na may anak ka pala at humingi ka pa sa akin ng pera. 300,000 dote. Pagkatapos magpakasal sa akin ng isang araw. Pagkatapos ay paratangan akong inabuso kita. Sa huli, paalisin ako ng walang dala. Lahat ng ito. Kung hindi ito panloloko sa kasal, ano ito? Anong paninirang puri? Anong panloloko sa kasal? Chen Fan, sinasabi ko sa'yo, ang pagsasalita ay dapat may ebidensya. Mag-ingat ka, baka kasuhan kita ng paninirang puri. Hindi ba? Hindi ba siya pwedeng maging ebidensya? Anong klaseng ebidensya siya? Sa pinakamataas, may tuturing lang. Nagkaanak ako nang hindi pa kasal. Itinatago ko ang kasal. Mga gawain bago ang kasal. Chen Fan, sinasabi mo itong kaguluhan. Gusto mo lang, patunayan na wala kang sala, di ba? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo maipakita ngayon, ang konkretong ebidensya, siguradong makukulong ka. Mukhang, sigurado kayong kaya nyo akong paikutin. Tama. Sigurado kaming kaya ka naming paikutin. Pero ano ang magagawa mo? Wala ka namang paraan para patunayan ang sarili mong pagiging inosente. Jayang Tingting, sino ang nagsabi sa'yo na wala akong ibang ebidensya? Ano? May ebidensya ka pa? Kalokohan mo, paano mo pa nagkaroon? Pumunta pa nga ako sa ospital. Si Chen Fan ay napaka-cute. Kahit sabihin mong hindi mo ginawa, ang bagay na ito ginawa mo na ito. Kahit gaano ka pa magpaliwanag, wala ring silbi. Nagpapalusot ako. Kung hindi, ang isang lalaking tulad mo, mas mabuting umamin ka na lang para sa ikabubuti ng lahat. Kung hindi, maghintay ka na lang na mabulok sa kulungan. Jayang Tingting, sobra ka na. Sobra ako, nang siya'y nang abuso sa akin. Bakit hindi mo sinabi na siya'y sobra? Jayang Tingting, sige, sabihin mo. Pinaputok ko ang iyong obaryo, kaya't napunta ka sa ospital. Nga, sabi ng doktor,
na kung ako ay nagtagal pa ng 1 o 2 minuto, diretso na raw akong mamamatay. Chen Fan, sabihin mo nga, ikaw ba talaga ay isang cute na tao? Puro kakalokohan. Ako, kalokohan. Dala akong sertipiko ng medikal na pagsusuri. Ano sa tingin mo, kagalang-galang na hukom? Hindi ba tama ang sinabi ko? Ang sertipiko ng medikal na pagsusuri na ito ay malinaw na nagsasaad na si Jiang Tingting ay nagkaroon ng punit sa corpus luteum matapos makipag-ugnayan sa ibang tao. Hindi siya nagsisinungaling. Halos naloko na siya ni Chen Fan, ang lalaking ito. Buti na lang at ipinakita ni Tingting ang ebidensya. Kung hindi, baka talagang nakalusot ang cute na ito. Ano, Chen Fan? Ngayon, mayroon ka pa bang? Ano pang masasabi? Ginawa niyo ang lahat para siraan ako. Talagang handang-handa kayo. Siraan. Nasa harap na ang mga ebidensya. Ano pang dahilan para siraan kita? Chen Fan, simula pa lang ng paglilitis, palagi mong binabaliktad ang katotohanan. Hukom. Iminumungkahi kong muling litisin siya. Bigyan ng mas mabigat na parusa. Tama ang sinabi mo, sinusuportahan kita. Sinusuportahan ko rin. Chen Fan, may iba ka pa bang ebidensya? Patunayan ang iyong kawalang kasalanan. Siyempre meron. Nasaan ang ebidensya? Hukom. Ang ebidensya ko ay ang tinatawag na diagnosis ni Jiang Tingting. Fake ito. Ano? Ang dalawang ito. Sino ang nagsasabi ng totoo? Nalilito na ako. Kung totoo ang sinasabi ni Chen Fan, kung ganon si Jiang Tingting, talagang may plano siya. May posibilidad na si Chen Fan ay napagbintangan lamang. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ang basehan mo para sabihing peke ang ebidensya ko? Bakit? Nagmamadali ka ba? Bakit ka nagmamadali? Huwag mong baliktarin ang katotohanan dito. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Tingting. Sabihin mo, ako raw ang dahilan kung bakit napunit ang corpus luteum mo at napunta ka sa ospital. Yon, tatanungin kita, paano ka napunta sa aling ospital na naman ito? Sino na namang doktor ang nagbigay sa'yo ng patunay? Bakit ko sasabihin sa'yo? May kinalaman ba ito sa'yo? Ang dahilan kung bakit di mo masabi ay dahil ikaw ang may gawa nito. Kasinungaling ang gawa-gawa, Jiang Tingting. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo masabi ang pangalan ng ospital at pangalan ng doktor? Ako, Jiang Tingting, kung hindi mo kayang sabihin, may karapatan akong magduda. Sa pagiging totoo ng patunay na ito, may dahilan akong maniwala na gumagawa ka ng peking ebidensya. Anong gagawin natin, Tingting? Paano ko malalaman kung anong gagawin? Hindi kaya, Tingting, niloloko ba talaga nila tayo? Kung pek ito, bakit kailangan kunin ni Tingting ang sariling dangal niya para siraan si Chen Fan? Posible bang si Tingting ay talagang, gaya ng sinasabi ni Chen Fan, na may plano sila ni Qin Hao? Jiang Tingting, kung hindi mo kayang patunayan na totoo ang medical record, ibig sabihin nito, hindi kita inabuso. Kung ganito ang kaso, mapapawalang sala ako. Hindi pwede. Anong karapatan mong mapawalang sala? Anong karapatan? Dahil ako ay wala naman talagang ginawang masama sa'yo. Wala akong pakialam. Ginawa mo iyon sa akin. Totoo ba o peke ang medical record? Nung pakialam mo, ikaw ang lumapastangan kay Tingting. Tama ang sinabi niya. Bakit kami ang kailangang magpatunay kung totoo o hindi? Chen Fan, ang dapat magpatunay ng kalinisan ay ikaw, hindi ba? Ang galing mo, Chen Fan. Ang galing mo talaga. Halos mapasama kami sa patibong na ginawa mo. Nga. Chen Fan, hindi ko akalaing magagawa mo to. Ang galing mong magpagulo ng isip. Walang makakatalo sa'yo. Nililito kita. Ano pa ba? Sinabi mo dati na ako at si Hao ang nagplano para lokohin ka. Ngayon sinasabi mo naman na peke ang ebidensya ko. Kung hindi ito panlilin lang ano ito. Jiang Tingting. Talaga namang, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Sinabi ko na dati, mula sa kasal, hanggang sa paninirang puri, at hanggang ngayon, lahat ng ito ay plano mo at ni Qin Hao. Dahil may ebidensya ako. Pagpapatunay sa lahat ng ito, anong ebidensya ang meron ka? Ang pang-aabuso mo sa akin ay isang katotohanan. Anong patunay pa ang kailangan? Jiang Tingting, hindi mo ba natatandaan? Ikaw at si Qin Hao, may anak na babae. Kalokohan. Wala akong anak na babae. Nga, nung pinakasalan kita, dalaga pa ako. Paano ako magkakaroon ng anak? Sabi mo wala kang anak na babae. Eh sino siya? Dalhin siya dito. Jiang Tingting, Qin Hao. Mukhang kinakabahan kayo ah. Ano nang pinagsasabi mo? Pinagsasabi? Eh sino siya? Paano ko malalaman kung sino siya? Nga, paano ko malalaman kung sino siya? Mama, Papa, ayaw niyo na ba kay Lingling? May nagawa bang mali si Lingling?
Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Batang babae na ito. Sabihin mo sa kanila, Papa, Mama. Ito ang anak ni Kin Hao at Jiang Tingting. Ang laki na nila. Mukhang totoo ang sinabi ni Chen Fan. Anong pamilya ang may batang ganito kawalang galang? Basta na lang tumatawag ng Papa, Mama. Chen Fan, kumuha ka lang ng kung sino-sino. Isang babaeng palaboy. Ano ang gusto mong patunayan? Kin Hao, sinasabi mong isa siyang palaboy. Ano pa nga ba? Hindi ba't anak natin siya? Hindi ba't kayo ang pinakakaalam? Lingling, sabihin mo sa tita, sino ang dalawang tao na iyon? Sila ang nanay at tatay ko. Parang ayaw na nila kay Lingling. Ikaw bata ka, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sino ang nanay at tatay mo? Jiang Tingting, tao ka pa ba? Sa sarili mong anak, ganito ka magsalita. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano siya magiging anak ko? Dahil ayaw mong aminin, may lakas ba ng loob kang magpa-psyche test? Basta kumuha ka ng isang batang babae na wala namang kinalaman sa amin. Bakit kami magpa-psyche test? Kung wala namang kinalaman, bakit natatakot ka? Magpa-psyche test ng magulang at anak. O baka naman, kayong dalawa may kinatatakutan. Ako. Pero, kahit hindi na gawin, ayos lang. Dahil ginawa ko na ito para sa inyo. Ano ang sinabi mo? Ano? Hindi ko narinig ng maayos. Ulitin ko na lang. Ayon sa resulta ng EV test, ikaw si Qin Lingling, ang anak ni na Jiang Tingting at Kin Hao. Aaminin niyo ba o hindi? Ako, ang anak kong babae ay ganito na kalaki. Bakit pa sinasabing dalaga pa siya? Hui! Walang hiya. Ang sinabi pala ni Chen Fan ay totoo. Lahat ng ito ay ang plano ni na Jiang Tingting at Kin Hao. Jiang Tingting, napakabait ng anak ko sa'yo. Bakit mo siya niloko sa kasal? Bakit mo siya pinaratangan? Matandang ito, ano bang pinagsasasabi mo? Sino ang nanloko sa kasal? Jiang Tingting, nadya mong itago ang tungkol sa pagkakaroon mo ng anak na babae at humingi ka sa akin ng 30,000 piso bilang dote. Pagkatapos, nagpakasal tayo ng isang araw at inakusahan mo ako ng pang-aabuso sa'yo. Sa huli, pinalayas mo ako ng walang dala. Lahat ng ito, kung hindi panloloko sa kasal, ano ito? Anong paninirang puri? Anong panloloko sa kasal? Chen Fan, sasabihin ko sa'yo, kailangan ng ebidensya sa pagsasalita. Mag-ingat ka, baka idemanda kita ng libelo. Talaga bang? Hindi ba siya pwedeng maging ebidensya? Anong klaseng ebidensya siya? Sa pinakamataas na, ako'y nagkaanak bago ikasal. Itinago ko ang kasal, bago ang kasal. Chen Fan, sinasabi mo itong gulo-gulo na ito, ay gusto mo lang, patunayan na wala kang kasalanan, tama ba? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo maipapakita ngayon ang konkretong ebidensya, siguradong makukulong ka, mukhang. Sigurado kayong kaya niyo akong kontrolin. Tama, kontrolado ka namin. Pero ano ang magagawa mo? Wala ka namang paraan para patunayan ang iyong pagiging inosente. Jiang Tingting, sino ang nagsabi sa'yo? Wala akong ibang ebidensya. Ano? May ebidensya ka pa? Sisinungaling ka. Paano mo nasabing may iba ka pang ebidensya? Ibang ebidensya? Nga. Paano siya magkakaroon ng ebidensya? Dapat kanina pa inilabas. Bakit kailangang hintayin pa hanggang ngayon? Tama ang sinabi mo. Inabuso mo ang anak kong babae. Iyan ang katotohanan. Anong ebidensya pa ang kailangan? Kayong lahat dito, talagang magkakampi ang mga traidor. Kung ganon, ipaparanas ko sa inyo kung ano ang tinatawag na bunga ng sariling gawa. Chen Fan, ano ang balak mong gawin? Jiang Tingting, sinabi ko na sa iyo dati, allergic ako sa alak. Kapag uminom ng alak, nawawala ng malay. Kaya hindi ko magagawa ang pang-aabuso. Pero hindi kayo naniniwala at sinasabi niyo pa na inabuso kita hanggang sa napunit ang iyong obaryo. Sinasabi ko na ang lahat ng ito. Kayo ni Kin Hao ang nagplano para siraan ako. Dinala ko ang mga anak ninyo para magpatunay. Ngunit itinanggi ninyo. Puntong ito. Wala na akong magagawa kundi ilabas ang huli kong ebidensya. Tingting, hindi niya kaya. Talaga bang may ebidensya siya? Paano posible? Siguradong niloloko lang niya tayo. Gusto niyang makita tayong magkamali. Chen Fan, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kwenta. Dahil sinabi mong may ebidensya ka. Ipakita mo na. Jiang Tingting, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't aaminin mo ngayon na lahat ng ito ay ikaw. At si Kin Hao ang nagplano para siraan ako. Baka sakaling, subukan mong makakuha ng mas maayos na hatol. Sayang Zi, ang naghihintay sa'yo ay walang iba kundi kulungan. Chen Fan, hindi ako madaling takutin. Kung gusto mo akong ipakulong, ipakita mo ang sinasabi mong, ipakita ang ebidensya. Kung ganun, tutugunan kita. Hindi mo alam, di ba? Ang bagong bahay natin pagkatapos ng kasal. Nilagyan ko ng maliit na kamera. Hindi mo alam, di ba? Ang bagong bahay natin pagkatapos ng kasal. Nilagyan ko ng micro na kamera. Ano? Paano nangyari yun? Bakit hindi ko alam? Naglagay ka ng kamera sa kwarto natin. Kasi, hindi ko pa nasasabi sa'yo. Naakusahan mo na agad ako. Nakakatawa nga naman.
Ang orihinal na dahilan ng paglagay ng kihis na ito ay para protektahan ang iyong kaligtasan. Ngayon, ito na lang ang natitirang ebidensya na makakapagpatunay ng aking pagiging inosente. Tapos na ang lahat. Ting-ting, takbo tayo. Kapag nahuli tayo, tapos na tayo. Takbo. Nasa korte tayo. Akala nyo ba makakatakas kayo? Impossible. Sa loob ng kwarto, paano magkakaroon ng kikis? Peke, lahat ng ito ay peke. May thesis ka. Bakit hindi mo ito inilabas agad? Bakit ngayon mo lang inilabas? Hindi ito normal. Kung inilabas ko ito agad. Makikita pa rin ba kayo, mga pangit na mukha ninyo? Sa nakaraang buhay, habang nasa kulungan pa ako, sinabi ko na kay Jayang Tingting na may surveillance sa kwarto ko. Inosente akong naniwala na maibabalik nito ang aking dangal. Pero sino ang mag-aakala? Si Jayang Tingting ay diretsong sinira ang surveillance footage. Kaya ako'y napahamak at hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Sa buhay na ito, kailangan kong baguhin ang resulta. Hukom, ang 8th SB na ito ay naglalaman. Mayroon akong lahat ng surveillance footage ng araw ng kasal ko. Kung ako ba talaga ay nang abuso kay Jayang Tingting, hayaan nating ang lahat ang humusga. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Ang footage na ito mula simula hanggang wakas. Si Chen Fan lang ang nag-iisang anino. Totoo bang si Chen Fan ay talagang napagbintangan? Totoo bang gaya ng sinasabi ni Chen Fan na niloloko tayo ni Tingting, Jayang Tingting? Ang video na ito, paano mo ipapaliwanag ito? Ipaliwanag. Ano ang dapat ipaliwanag? Sa pamamagitan lamang ng isang surveillance video, mapapatunayan ba na hindi niya ako sinaktan? Tama. Ang BTS footage na ito, mula simula hanggang dulo, ikaw lang, Chen Fan, ang nandoon. Ano ang mapapatunayan nito? Ipinapakita nito na, si Xiao Fan ay talagang hindi nang abuso kay Jayang Tingting. Kayo ang laging niloloko ang lahat. Tumahimik ka, matandang mahal. Kung hindi mo alam ang sasabihin, huwag kang magsalita. Kinhao, gusto mo bang mamatay? Ano? Gusto mong makipag-away? Nasa hukuman tayo. Sige, halika, Chen Fan. Kung ngayon may mangyari kay Haoje, isasampa kita ng kaso ng sinadyang pananakit at saka ikaw, sama ang paglabag sa akin. Hindi lang basta kulong. Ang mangyayari, Jayang Tingting. Nasa harap mo na ang ebidensya. Gusto mo pa ring pagbintangan si Xiao Fan. Wala ka na talagang hiya. Ebidensya. Anong ebidensya? Ang BTS footage na ito. Pinakamataas na maaari nitong patunayan. Hindi niya ako muling inabuso. Ngunit hindi nito mapapatunayan na hindi niya ako inabuso noon. Jayang Tingting. Ang BTS footage na ito ay malinaw na nagpapakita na bumalik si Chen Fan sa kwarto pagkatapos. Buong kwarto. Siya lang ang naroon. Sa panahong iyon, hindi ka bumalik. Kaya sabihin mo sa akin, sa ganitong sitwasyon, paano kanya naabuso? At paano mo nalaman? Ang kwartong ito, walang blind spot. Tama. Si Chen Fan ay tiyak na nasa blind spot ng kikis nang inatake niya si Tingting. Nasabi niya na ako ay nasa blind spot ng kikis kay Jayang Tingting. Nangyari ang karahasang paglabag. Ngayon, tatanungin kita mula sa saklaw ng kikis hanggang sa blind spot ng kikis. Sa prosesong ito, kailangan may aksyon na naganap. Ngayon, sa video na ito, bakit wala? Sino ang nakakaalam ng video? Inedit mo ba ito? Nga. Bukod pa doon, noong gabi ng kasal mo, nag-brownout sa bahay ninyo. Sino ang makakapagsabi kung ano ang ginawa mo habang brownout? Inatake si Tingting. Sigurado ba kayo na magsisinungaling kayo? Anong sinungaling? Totoo lahat ng sinasabi namin. Ano? Nabuking ang mga kasinungalingan mo, kaya nagagalit ka. Anong kasinungalingan? Kayo ang nagsisinungaling. Hukom. Lahat ng sinabi ni Xiao Fan ay totoo. Pakiusap, tulungan mo kaming makamit ang hustisya. Huwag kang mag-alala, hindi namin magpaparatang sa isang mabuting tao. Hindi rin palalampasin ang isang masamang tao. Kung ganun, wala nang problema si Xiao Fan. Hindi na siya kailangang makulong. Pasensya na, ang sinabi ni Jayang Tingting, may punto siya. Video na ito ay hindi makakapagpatunay ng pagiging inosente ni Chen Fan. Mayroon ka ba ang bagong ebidensya na magpapatunay? Xiao Fan, mayroon ka pa bang ibang ebidensya? Ipakita mo na agad. Si Xiao Fan, kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya para patunayan ang iyong pagiging inosente, tapos na ang buhay mo. Sa kwarto ko, may mga blind spot talaga ang kikis. Kung walang footage mula sa mga blind spot, baka napakahirap patunayan ang aking pagiging inosente kahit na mabuhay muli. Hindi pa rin makakatakas sa kapalaran ng nakaraan. Xiao Fan, ikaw, ano nang nangyari sa'yo? Tay, Nay,
Huwag kayong mag-alala. Siguradong makakahanap ako ng ebidensya para patunayan ang aking pagiging inosente. Patunayan. Paano mo patutunayan? Sige na Chen Fan, sumuko ka na lang. Chen Fan, kung wala kang bagong ebidensya na magpapatunay ng iyong pagiging inosente, kailangan naming maghatol ayon sa batas. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Sino ang nagsabing walang ebidensya? Ang lahat ng ito ay pakana nilang dalawa. Ito ang ebidensya. Sino ka ba? Anong karapatan mong sabihin na lahat ng ito ay pakana? Kapatid, ito ang hukuman. Ang mga salita mo ay may pananagutang legal. Dahil nandito na ako, sapat akong ebidensya. Anong ibig mong sabihin? Kapatid na Chen Fan, alam kong napagbintangan ka lang. Kapatid, totoo ba ang sinasabi mo? May sapat akong ebidensya upang patunayan na sila ang nagplano. At pinagbintangan si Chen Fan. Inatake ako ni Chen Fan at totoo ang pangyayaring iyon. Anong karapatan mong sabihin na ako ang nagplano? Inaakusahan mo siya. Binayaran ka ba ni Chen Fan para gumawa ng peking ebidensya? Tumahimik ka na. Kayong mga walang hiya. Ikaw na cute, ang lakas ng loob mong murahin kami. Hindi lang kayo papagalitan, pati kayo papaluin. Ito ay hukuman. Subukan mong kumilos. Kuya, para sa ganitong tao, hindi sulit. Ipaubaya na lang sa batas para humatol. Kagalang-galang na hukom, dati po akong isang photographer. Mahilig akong magdokumento ng mga pribadong larawan ng bagong kasal. Noong araw ng kasal ni Chen Fan, pinatay ko ang kuryente at pumasok ako sa silid pang kasal. Doon ko natuklasan ang isang nakakagulat na lihim. Ang lihim na ito ay si Jiang Tingting at Qin Hao. Magkasabwat sila upang ilagay sa alanganin si Chen Fan. Kung titingnan mo ito, mukhang talagang napagbintangan si Chen Fan. Kung totoo man ito, si Jiang Tingting at Qin Hao, talagang mga walang kwenta. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nga. Siya ang nang-abuso kay Tingting. Tapos ikaw pa ang nagsasabing sinisiraan namin siya. Mag-ingat ka, baka idemanda kita ng paninirang puri. Ayoko sanang ipaalam sa lahat ang bagay na ito. Katapos ng lahat, ako rin naman ay namboso. Pero nang napanood ko ang live stream ni Jiang Tingting, hindi ko na talaga kinaya. Nagpasya akong ibunyag ang katotohanan sa lahat, para makita ng lahat, ang dalawang ito, na sindikato sa peking kasal. Anong sindikato sa peking kasal? Huwag mo akong gawing tanga. Ako ba'y nagsisinungaling? Kayo ang mas nakakaalam. Ang lasing ng bagong kasal. Paano tayo magpapakasal mamaya? Tingting. Sa wakas nakita na kita na naka-wedding gown. Ngayong gabi kailangan mo akong alagaan ng mabuti. Pasayahin mo ako ng todo. Huwag kang mag-alala, Kuya Hao. Siguradong magugustuhan mo ito. Sabihin mo nga, paano kung magising siya? Huwag kang mag-alala, pinainom ko siya ng sobra. Siguradong hindi siya magigising, at saka hindi mo ba nararamdaman na mas nakaka-excite ito? Tingting, ang sama mo talaga. Kung malaman ni Chen Fan na niloko ko siya, baka mamatay siya sa galit. Mas magagalit pa siya sa susunod. Anong ibig mong sabihin? Paggising niya bukas, sasampahan ko siya ng kaso ng pang-aabuso sa akin. Sa ganitong paraan, maaari kong makuha 30,000 dowry at mapapalayas ko siya ng walang dala. Kasama na ang bahay na ito, magiging atin na rin ito. Pagkatapos, maaari tayong magsama at magpakasaya. Ano sa tingin mo? Ang sama mo pero gusto ko talaga. Ang mga walang kwentang tao na ito. Talagang walang hiya. Jiang Tingting. Ngayon ay may malinaw na ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Tapos na. Lahat ay tapos na. Kayong dalawang cute na bata. Bakit mo sinisiraan ang anak ko? Chen Fan. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Huli na. Noong siniraan mo ako, nakasulat na ang kapalaran mo. Si Qin Hao ang pumilit sa akin. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Isipin mo na lang ang mga taon ng ating pagsasama bilang mag-asawa. Patawarin mo ako, pwede ba? Chen Fan. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? 8 na ang edad ng anak mong babae. Pinilit ka niya. Ganitong mga salita, may maniniwala ba? Chen Fan, nagkamali ako.
Pakiusap, palayain mo ako. Basta't handa kang palayain ako. Kahit ano ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Pakakawalan ka ba o hindi? Hindi ako ang magpapasya. Jiang Tingting, ikaw kasama si Kinhao, at ang iyong mga magulang, ay nagplano at nanira kay Chen Fan upang makapandaya sa kasal at makakuha ng pera at nagpakalat ng opinyon sa internet. Upang gabayan ang mga tao, nasaktan ang pamilya ni Chen Fan sa pamamagitan ng pambubugbog at pagmumura. Ngayon, ayon sa batas, ikaw ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong. Muling nabigyan ng pagkakataon sa buhay at hindi na hinayaan ang trahedya na maulit. Opisyalis na Li, bakit ka nandito? Chen Fan, humihingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko dati. Walang anuman, tapos na iyon. Ano nga pala, Opisyalis na Li? Pwede ba? Kung pwede, pwede mo ba akong samahan, kumain ng kaunti, magdiwang ng kaunti? Ano ang ipagdiriwang? Ipagdiriwang ang aking bagong buhay.